Ako po pala si Brother Greg from Kawain Congregation po. At ito po ang lesson po natin ngayong hapon na ito is be steadfast with God. Ayan po. Tayo po, save na po na po. Ayan po. Bilang isang Kristiyano po, kailangan po natin na maging matatag sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Kaya ito po yung topic po natin ngayon, be steadfast with God. In-invite ko po kayo na tumayo at tayo po ay mag-pray. Maraming salamat pinaka-makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat Panginoon sa buhay ng bawat isa. Salamat Panginoon sa pagkakataon ng to, Lord, na ako po ay magamit niyo po, maging daluyan po ninyo ng mensahe Panginoon. Kaya po Lord, ang siyang maging sentro at humarap po sa kanila Panginoon. Yung buksan namin na positisipan Panginoon Diyos at sa buhay po namin ang aming mapag-aaral po ngayong hapon na ito. I pray na tanggalin po Lord ang mga sagabal Panginoon Diyos. At patawarin po kami Lord sa aming pagkukulang, pagkakasala. Kaya akong dalang sa inyong kapagligtas sa Panginoon sa Kristo. Amen. Ayun po, maaaring na po tayong mabuo. Yun po, medyo formal na rin po kasi ito po yung kailangan mag-preach dito. Amen. Ayan po. Ito pong topic po natin is talagang testimony ko na rin po ito. Maging sa lahat ng bagay po sa buhay po natin, dapat ang ating pananampalataya ay ating pagtibayin. Dapat maging matatag po tayo sa lahat ng mga circumstances, mga trahedya, mga problema na ating susungin sa araw-araw. Kaya po, buksan po ating Biblia po. I-invite ko po kayo sa Book of Daniel. Ito po yung ating main verse po natin. Book of Daniel, chapter 3, verse 24. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods nor worship the golden image which thou hast set up. So, unahin ko po muna ang testimony ko po kasi ang buhay ko po is talagang i-connect ako po sa topic po natin ngayon. Ako po si Brother Greg po na from Kawayan, sabi ko na po kanina. Ako po ay lumaki sa iba't ibang religion sa pamilya po namin. Ako po ay naging Catholic, naging Mormons, GIL, Jesus is Lord, Victory in the Catholic po. And then that time po, from pagkabata ko po, hanggang college, yun po yung nakagisnan kong religion. And then, hindi ko po dinadaw yung mga religion na po na yun, pero sa tagal ko po doon, hindi ko po naramdaman yung presensya ng Panginoon. Hindi ko po napakinggan yung mga gandang balita galing po sa ating Panginoon. And then, college time po, na-meet ko po yung wife ko po. Siya po yung ginawang tulay ni Lord na para po makilala ko po siya, makilala ko po ang Panginoon. Siya po yung naging tulong ko bilang Kristiyano. Kaya po, at ang nangyari po, syempre po nangliligaw po tayo. Parang halino po tayo niyan. Kahit saan man po siya magpunta, nandun po ako. And then one night po, dinala niyo po ako doon sa church po sa Aurora, sa ABBC po. And then, alam ko may practice po sila doon. And pinakausapan niya po si Brother Janel, si Rufin po, kung kilala niyo po siya. Siya po yung nakapag-soul win sa akin, nakakahiya po pero mas bata po siya. And then lahat po ng tinanong niya sa akin, hindi ko po alam ang isasagot ko kung paano ka maliligtas, hindi ko po alam yan. And then, yun, pinaliwanag niya po sa akin. And then, na-realize ko po na ganun po pala. Ganun po pala ang isang Kristiyano. Dapat magsisika, tanggapin po ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya po ang nangyari po noon, after noon po, May
2017 po na baptized na po ako. And after that po, after ko mga ilang months lang po ata, nagbangbansa na po ako. So sabi ko, feel ko parang yung pagkakabaptize ko, although magandang balita po sa akin yun, magandang gawain po. Pero hindi na po ako nakapag-tuloy-tuloy po kasi naglibang bansa na po ako kagad. And then 1 year lang po ako dun sa Abu Dhabi po. Kung kabisado nyo po ang lugar na po na yun. Naging dicer po ako sa isang bookstore. Tapos naging pet handler, taga-alaga po ng mga aso. Yun po ako pa naggugupit. Ako po yung nagpapaligo, gano'n. And then sabi ko hindi po ata ako para dito, sabi ko. Kaya umuwi po ako dito. From Abu Dhabi, umuwi na rin po ako dito sa Pilipinas. At saka doon po, nakapagtrabaho naman po kaagad as graphic designer po. Taga-design ng mga tapulin, sticker, gano'n po sa Mypercom sa Kawayan. Eh po 2 years po ako doon. Sabi ko, from Monday to Sunday po kasi may pasok po kami doon. Sabi ko, pinag-pray ko. Sabi ko, Lord, please po, bigyan niyo naman po ako ng day off kahit isang araw lang. Ayun po, ginawa niya po ang manager sa SM branch. So ako po, as a manager, sabi po ng amo ko nun, mamili ka ng day off mo. So pinili ko po Sunday. Kaya po yun po, nakapag-attend na rin po. After nun, after 2 years, no, nag-quit na po ako dun sa trabaho ko na yun. And then, pinag-pray ko naman po kasi pagod na po tayo maging employee. Businessman na. Ayun po, binigyan naman po tayo ng blessing ni Lord. Sa tulong po ni Brother Dotto po, sinulungan niyo po magpatayo ng pain center po sa Benito Sullivan. Pero ayun po, malungkot na balita. Nagsara na po siya ngayon. Ngayong year na to. Ngayong August. Kasi po, yun po, pinag-pray ko din po kay Lord na tanggalin po yung mga sagabal. Tapos, feeling ko po, at alam ni Lord siguro na tanggalin na yung business nito. Kasi, kumbaga, ako na po nagmamanage lahat kasi sa pain center. Hindi na po ako ganong trabaho sa ministry. Yun po. Kasi yung testimony po nila, sila ninong ko po sila Brad Toto, Brad Pongpo, na nakakapag-soulmate po sila, bisita sila, Bible study, prayer meeting, gano'n po. Samantalang po ako, pagod-pagod sa trabaho, hindi ka na makapunta ng Wednesday prayer meeting dahil doon. Kaya po sabi ko, siguro ginawang hindrance or hadlang yung trabaho ko. Kaya siguro tinanggalan ni Lord. Pero sa akin po, wala po akong pagsisisi nun kasi nakatulong na rin po ako, nakapagtrabaho na rin po ako sa ministry, nakatulong na rin po ako yung mga inaasam-asam ko po na gustong gawin para sa church. Ito po, saka nakasama na rin po ako na bigay ng mga OCC boxes po sa mga bata. Doon ko talaga nakita na yung saya na makapagbigay, makatulong. May bahagi po yung, although hindi ako po turo sa mga bata, pero yung makikita nyo po yung saya ng mga bata na mabigyan ng regalo kahit kumbaga once a year, ganun makikita mo. And then yung mga tao po, nandun yung respeto po nila sa inyo. Kaya napaka-blessing. Naging blessing po kami sa kanila, naging blessing din po sila sa amin nung pumunta po. Kahit napagod po, kahit napakalayo, pero yung hindi po matutumbasan yung pagod, yung saya na naramdaman mo na naging blessing ko sa iyo mga tao. Ngayon po, nagamit din po ako ni Lord. Nung linggo, inassign po ako ni Pastor Wanda po dito. Wala pong, hindi po ako hindi po ako umindi. Hindi dahil nahihiya ako, pero yun po yung gusto ko po, gusto ng Panginoon para sa akin. Wala pong, kaya po, andito po ako sa inyo. Kaya, ito po yung kauna-unahan ko po talaga. Although nag-preach na rin po ako sa church, no? Kaso yung youth night lang po, mga kabataan lang pinag-preach po ako. Ngayon po, yun po narinig nyo na po, yung testimony ko po na
gusto ko po ding tuloy-tuloy yung pagtrabaho ko sa ministry ng Panginoon. Habang wala pa pong planong Panginoon sa akin, kung ano man po yung mga business or trabaho na ibibigay niya po sa akin. Ngayon po, gusto ko yung hilaan ko po muna yung oras ko para sa ministry. Ngayon po, balik po tayo dito sa Biblia. Ito pong Daniel chapter 3, buong chapter po yan, isa-summary ko na lang po yung istorya na ito. Dito po sa chapter 3, meron pong isang hari na si King Nebuchadnezzar. Isa pong hari sa Babylon. Marami po siyang nasasakupan. At nagpagawa po siya ng isang rebulto na hawid niya po. Sabihin na po natin, sobrang laki. Kung kabisado niyo po yung Statue of Liberty, ganun po siya kalaki nakahawid niya. At purong ginto po. Ayun po. And then, kumbaga announcement siya sa lahat ng nasasakupan niya na dapat yumuko sila or i-worship nila yung rebultong ito. Pero sa Panginoon natin, hindi niya ina-allow yung ganun pagkos yun po isang kasalanan na gawin mong Panginoon yung sarili mo at gumawa ng imahe. Sabi niya nga po dito sa Exodus chapter 20 verse 3 po. Ayan po. Exodus chapter 20 verse 3, "Thou shalt have no other gods before me." Yun po. Ayaw niya po na magkaroon pa tayo ng ibang Panginoon sapagkat siya lang pong pinakamakapangyarihan sa lahat at siya lang pong may gawa po sa ating lahat. At sabi niya po dito sa verse 4, "Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth." Ayun po. Yung po, dalawang kasalanan na po kagad ang ginawa po ni King Nebuchadnezzar. Kaya po lahat ng mga kasalanan hindi po nagtatagal yan. Kaya po, balik po tayo sa istorya. Dito po sa Book of Daniel. Sabi niya po dito, lahat po ng mga nasasakupan ni King Nebuchadnezzar, in-announce niya po na pagka may narinig po silang music instrument, ganun po, mga flauta, mga gitara, dapat yung oras na yon i-worship nyo yung rebulto. Yun po ang sabi niya. At kung hindi nyo to yuyukuan, hindi kayo mag-worship dito, is ipapatapon kayo sa naglalagablab na pugod, which is sobrang init po nun. Mas mainit pa dun sa lechonan. Sa lechonan talaga, kasi sa lechonan parang baga lang yun. Pero ito po talagang kumbaga sunog po siya na napakalaki. Ganun po siya kainit. And then, dito po, may isa pong Chaldeans, isa pong lahi nun, na nagsumbong kay King Nebuchadnezzar na itong tatlong main character natin, si Meshach, Shadrach, and Abednego, ay hindi yumuko o hindi niya winorship yung rebulto na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. Kasi ang nangyari nun, tumunog na po yung music instrument, pero hindi po sila yumuko. Nakita po ng isang marites, isang